Tinatawag nating bisita iglesia. Narito po tayo at bisita po natin ang ating mga kamanggagawa at ang ating pong MIC na bagamat po papaalis na talaga gawa ng sa Roma, pupunta po yata ng Roma. Pero salamat sa Diyos, narito po sa piling natin sinuunlakan po tayo. At mamaya tayo po magpapakita ng gilas naman pamamagitan ng ating mga pag-awit. Handa na ba kayo mga kapatid umawit? Ano mo? Opo. Sige. Siguro bago po namin po kayo tawagin. Asan si Sis Ruby? Kumuhay ka naman sa mga kapatid. Ayan, si Sis Ruby yan. At siyempre katukayo din niya, Sis Ruby Jane Pagulo. Isa pa po mga kapatid, si Rodisa Gansan. At mula naman sa Mindoro, si kapatid na Polen. Polen. Di ba doon po kayo sa harap para makita po kayo? Obispo. Kasama rin po natin ang ating kamanggagawa, si kapatid na Rod Alonde. Ragoni Buntaridad. At ang manggagawa rin ng bata, si kapatid na Ronald Naranja. Harold Sulit. Kasama rin po natin si kapatid na Francis o Francisco Torres. Kasama po si Brad Raul Liwag. At kasama rin po natin si kapatid na Jacob Avila. Brad Nestor Torres. At kasama rin natin ang kapangalan ng sex bomb, si kapatid na Rosela Rosales. Kasama po natin si Sispina Musares. At ngayon naman, kasama rin siyempre natin, paiiwan ba naman ang mga manggagawa ng matatanda o ang mga regular na electricity. Ito po mga kapatid, baby, Sis Baby Avila. Nasa sis baby. Sumod yata sa pulpito ah. At siyempre, naririyan din at may dalang makapuno. Sis Billie Jean. Pistol. At narito po mga kapatid, si Sis Mabel Masa. At kasama rin natin ang cameraman,
Bradlito. At kas- At sir, mga kapatid ko dyan, may kasama ko rin si Ana Marie. Si Ana Marie. So, ayan. Siya. Kami po kasi yung destino po rito. Ako po yung destino rito. Prayer meeting, siya naman po ang pagkakatipon pagsamba. Kami po. Tapos po, ang madadaan. Ayun. Madali, dito po kayo sa harap. Sige po. Galing pa yung Batangas. At syempre, kapiling po natin ngayong gabi ang ating MIC. MIC. Sa makikitigil. Apat na grupo po. Apat na grupo. Siguro mas maganda, basahin muna po natin yung kanilang history. O kasi, Oktubre na nakaraang taon, ang mga kapatid sa Kalamba ay humiling kay MIC More Bernardo na makapagtayo ng lokal sa nasabing lugar. Sa kadahilan ng marami ang nahihirapan sa pagdaan. Sa noon ay sirapang tulay ng San Cristobal. Formal na nabuksan ang lokal ng lecherya. Noong ginanap ang kauna-unahang prayer meeting sa pangunguna ni kapatid na Ricky Del. Ang unang worship service ay ginanap noong ika-12 ng Itero sa pangunguna ni kapatid na Jackie Cadjo, kapatid na Arnel Sangle. Ito ay dinaluhan ng 29 na panauhin. At ilan po sa mga panahon ito ang kapatid na natin ngayon sa panampalataya. Sa kasalukuyan po, ang mga kaanib sa lokal ay may bilang na 100 at 69 at patuloy na nadaragdagan. Patuloy ang pagkasagawa ng doktrina at ang Bible study ay 2 beses sinasagawa sa isang buwan. Kami ay nagpapasalamat sa Diyos na sa tabi aming suliranin ay nagpapatuloy pa rin ang lokal at marami sa mga kapatid ang masilang tumutuwa. handa na ba yung tutugtog? Handa na po? Handa na ba kayo? Pati isa, handa yata. Isa pa nga po, handa na po kayo. Group 1, handa na ba?
akin po na salikatan. Hindi po. Natin pong kapatid sa kandidato. Ang aming unang mga kapatid. Kami po mga opisyales ay puro OIC lamang. Kasi po ang lokal ay napatayo. Biglaan po ito kasi wala po sa... Ibig sabihin, biglaan po minaprobahan ito. Kaya kinakailangan po magkaroon ng opisyales. Kaya po sa isang gift ng nung tatatang po na UEI. Yan po ang ating isipsibete kapatid na UEI. Ang susunod po natin, ang ating pong sekretarya, walang iba kundi po si Gina Saturno. Ating pong isusunod, kung may sekretarya po, meron pong assistant. Ang kanya pong assistant, si Sis Christy Ahes. Ang nagpapakain ni Christy Ahes. Ikaw kundi si Celia Pamatiga. Tama na. Ang kasunod po niya, ang ating business manager. Walang iba kundi si Brad Jones Saturno. Kasunod po nating pakikilala ang ating auditor. Walang iba kundi po si Sis Elsa Tusi. Susunod po natin ang ating PRO. Walang iba kundi po si Brad Teddy Tusi. Ang ating pong Sergeant at Arms. Walang iba kundi po si Brad Chong Ipalat. Po, ang bumubuo ng mga opisyalis po ng ating lokal. Kung may tatanong niyo po, mahigit kumulang mag-isang taon na po kami dito sa Cavite, gawin niyo. Kaya po naman, tumatagal po ang aming samahan dito ng gano'n na lamang po. Ang aming pagtitik sa tulong at tawa po ng ating Panginoong Diyos. Salamat po mga kapatid. Yung kanilang mga asawa ay parang Miss Universe. Ngayon po, ngayon po ay pagsasalita naman po natin ang natutuwa dahil ito po ang magiging kauna-unahan po pag-bisita na ginawa po namin dito sa sa pamamahala po pag-isuna ng ating pinalitan na po ni Kapatid Soriano ang kanyang patutunguhan, mga hinaharap na gagawin. Tayo po ngayon ay international na po kasi meron na po tayong mga kapatid sa Europa na siya nga po ang na-assign para konsulta po kayo, mga problema, hindi po sana ni kapatid na sa akin na pagkaroon ng open forum para po sa inyong mga suliranin na ibigay-bitalan na hindi po natin masagot pag po kami lang tatanong. Kaya mga kapatid, bago po natin pagkalog si Dutsani, sasalita rin po si Kapatid Rani Dasco.
po akong kasali mga sa tuwa po galak po, mga kapatid. Dahil kasi nung ako po kasi ko'y unang-una po ako dito, yung pangalan ko yung aming pong lugar ng pagdodoktrina. And then ito po kami, malaki na po na ako kayo dito. At marami na po ako. At yun lang po ang nakapagpapagalak sa ating mga ngaral na nababalitaan niya po ang ating pong mga kapatid tayo po sa kabila po ng marami pong mga isipin sa buhay, mga kabalisahan, mga pangangailangan sa buhay, pero nakapagpapatuloy po tayo sa ating po mga pagtutulong. Lalo na po din po sa mga namumuna po sa ating mission po ito po sa lugar po ito. Sana po, lalo po tayo lumawin pa ano po mga kapatid. Ganun po. Dito nga po yung tinatawag po natin dito sa iglesia na pinamumunahan po ni kapatid ni kapatid Daniel na nagkaroon ng proyektong matalo po mga kapatid sa mga kapal. Dati po ginagawa ni kapatid na Amy na dinadalo niya po mga kapatid na kakaunti pa lang po ang kapal. At ito po na nakakapit po sa Paragon doon, yun po yung dulo ng Cavite. At kung alam niyo po yung Talim Island sa may Binangonan, nararating niya rin po yung sumasakay po kami ng bangka, halos 1 oras po kami. At ang kapatid po na iilan lang Caloocan, doon po sa unang nakita. Dahil nga po nakapag-iikot pa siya. Pero ngayon po, hindi niya na po kaya. Dahil kung mag-iikot sa lokal, palagay ko lang si gagawin araw-araw hindi mag-ikot. Dahil ang lokal po natin ay napakarami na mula sa Luzon, Visayas, sa Mindanao at meron pa sa ibang bansa. Kaya hindi niya na po kaya dumalaw sa mga kapatid. Kaya naman nagkaroon po ng kaisipan sa kapatid Daniel Rason, yung ating pangalawang pangasiwang pangangatan na pag-uusap ng itong klase ng proyekto na tinatawag na bisita iglesia. Na nang una, ay kagaya po na napakikita sa inyo, dumadalaw po kami sa mga kapatid na dapat pang pangailangan ng lokal o ng mga kapatid. Yun po yung tinutulunan sa pamagitan po na tinatawag na bisita iglesia. Kaya lang po, sa akin ang palaki po ang gawain. At hindi na po namin kaya yung schedule na muli kaming makabuo ng mga MIC pagsama-sama dahil hindi po kami halos isang buong linggo na araw-araw yung magkakasama mula umaga hanggang gabi. Dahil alis po kami ng umaga, uuwi po kami halos madaling araw na. Ganun po dati ginagawa ngayon dito sa lugar na ito dahil may kanya-kanya na pong division na kung saan nagkakaroon din po ng bisita iglesia. At hindi po namin nakakasama ang aming pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan. Dahil nga po, napaka-busy, mga kapatid. Pero huwag po kayo mag-alala. Sabi ko kasi ni kapatid mamaya, mapapakinggan niyo ako. Mamaya po, basta wala nang kumukontra. Baka po, ang puto lang niya, titignan po natin yung magagawa po natin mga dahil nakiusap na po ako sa kanya kanina kung pwede mapakinggan po natin siya mamaya mga kapatid. For sure, sabi ko nga, una ko na tinawagan si Brad Daniel para po sumapit pa tayo din sa inyong isa palang girit, di ko mahaisip makakati pa pala ako ng euro. Paala ko po talaga mag-abroad nung di pa ako kapatid. Pero nung maaali po ako, binura ko na po sa isip ko yung abroad. Dahil iniisip ko, kung na rin bakit ako mag-abroad. Dahil hanap buhay lang naman ang hanap ko. Pero, yun po kapalaran eh. Tapos ano gagawa. Yung lang pong sabihin, yun po yung dahil siya gawain. Mga kapatid. Kaya nung una, kung nga po konti lang, may lakas kami na loob ang salita. Pero pag habang dumadami, medyo nakakaramdaman po kami ng hiya. Pangamba, kinakapakapakin din po kami pag magkasalita ang tubili, mga kapatid. Dahil hindi naman po kailangan kami kung sino,
Kaya nga sinasabi ni Kapatid Daniel na huwag niyo po kami ilagay na para bang nasa mataas na kalagayan sapagkat kami po yung alipin niyo kay Kristo, sabi po ni Pablo. Huwag niyo kami ilagay sa pedestal at huwag niyo kami titingalain, kundi kung titingnan niyo po kami at kayo titingalain po ninyo, hindi niyo po kami makakita sa taas. Yun ang palaging sinasabi ni Kapatid Daniel sa tuwing kami ay bibisita iglesia. Lagi niyo po titingnan, kung kami po ay titingnan niyo, luyo po kayo. Dahil wala po kami sa taas, andun po kami sa baba, hindi nyo kami makikita para malapitan niyo po kami, mga kapatid. Bagamat kung minsan makita niyo kami para sigurong medyo suplado, kasi po, siyempre, marami rin problema, hindi yung mayayanis siya talaga kung gano'n. Pero yan po yung tungkulin natin mga kapatid. Kaya nga sa amin ni kapatid na Amel, ni kapatid na Jun, natutuwa siya dahil nga po nakarating po ako dito. At alam ko naman talaga tuwa po sila pati mga magagawa. Dahil po yung problema nyo, ipapato niyo po sa akin mawala sa problema nyo. Ganun po yun. At pagka halimbawa, yung problema nyo, hindi ka naman kayo tugunan, pahala po si Brother. At ako naman po mag-report po sa kanya. At ito po ang aking masasabi. At natutuwa akong makita po kayo. Hindi po kasi kami sanay na pinapalakpakan. Hindi ko para kami ng pista. Hindi ko namin pinaharap yun, mga kapatid. Salamat po sa inyong may pagtanggap sa pagkakataong po ito, mga kapatid. At sana manatili po kayo matibay yung nagtilikod sa sarap po. Hindi naman tayo magkakamag-anak at magkakakita ng pasimula. Pero dahil sa katwiran, sa araw ng Diyos, at dahil sa inaasam-asam natin na kaligtasan, narito po tayo ngayon at nagsasama-sama, mga kapatid. Sana ay kasiyahan nawa tayo ng Panginoon sa lahat ng ating paggawa sa paglilingkod po natin sa Diyos, mga kapatid. Siguro po, bago tayo lumaon pa, ang nabanggit ko po kasi yung kapatid na Eli ay mula alas 7:30 hanggang alas 8, natawag po ako sa kanya para po sa kanyang may kiningsari para po sa inyo sa lugar kong ito. Sandali lang po, kontakin ko lang po huwag po kayong naalis. Ako na, awit. Hindi naman ako request eh. Sabi lang. Joke lang yun, joke. Ayun, nadidinig ka na. Okay na. Hello mga kapatid, narinig niyo po ba kami? Hindi lang po, bibigyan na namin sa Silo Daily. Oo, maghintay po kami. Kaya po rin kami sa Bethesda. At dahil po yung mga kapatid na papakinggan po nila po kayo. At meron din po tayo na walang bisita. Opo, naka-on-air na po tayo. Nagdami kami sa inyo mga kapatid. Natutuwa po ako dahil meron tayong pwedeng gawain na ang pag-asa ko yung layo ay kakalatan ay umibay sa nanampalataya at pagkakilala sa Diyos. Nakakakuha akong maisip na kahit kami wala, meron tayong mga pagsusumaki na makasunod sa ating sinampalataya. Lalo na ako. Dahil hindi na po ako nakakadalo sa ganito. Mga pagtitipon ninyo. Masyado na po. Masyado na po. Masikip mga kapatid. Ano?
Nag-uusap lang ako sana ko tayo ay magkain lahat. Tayo mag-away-away na kung tayong marami na po tayo maaway. Siguro dapat na kayo mga kanil malaki. Kasama po po kami sa pagkakulang. Kaya paparin kayo sa akin pag-trek. At naniniwala ako kung hindi ito mapagtigil isang sulit sa hanggang sa wakas. Magkita na pagtapos tayo sa Diyos. Binabati ko mga opisyalis niyan, yung mga kamas, kayo lahat. Sana loobin ng Diyos na makatagal tayo sa katapusan ng Diyos. Ihanap na namin kayo. Magandang gabi sa inyo. Talaga pong dahil na sinasabi, mahal tayo ng ating kalangaran, hindi niya po sabihin, mararamdaman ko yung kapag sa kay futuro ng iyong puso. Dahil nakikita mo naman kung paano siya talagang nagkasakripisyo upang tayo maakay na hindi man tayo kumagana at hindi man tayo paano-ano. Gayong man ay nakalakas siya sa gawain po ng Diyos kahit na mangulugan man po ito ng kanyang buhay kalakasan, saan po ng kanya ito bubuhay alang-alang sa ating pagpapatiran. Yan po si Kapatid na Eric. Gayon din po ang malasakit sa atin ng ating pangalawang tagapangasyong pangalasan, si Kapatid na Daniel. Ang totoo, yun po kasi nagagawa ng mga ngaral na umaakit po sa ating kagaya ni Pablo para maging kabiwa ng ating Panginoong Kristo. Dahil kung lalaiman po tayo, hindi naman po tayo susunod sa kalooban po ng Diyos. Kalooban ng Panginoon sa lahat ng panahon ng ating mga buhay na sa ganun ay samahan tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid. Siguro, yan po ang aming masasabi po sa inyo sa gabi pong ito. Kaya, maligaya po kami makita kayo, makita ang inyong kasiglahan sa paglilingkod po sa Diyos. At sana tulungan po natin ang gawain mga kapatid. Tulungan natin si Kapatid na Eli, hindi man po sa pinansyal, sana po kahit pa lang sa panalangin. Kami po mga magagawa, sana tulungan niyo rin po kami. Panalangin niyo kami sa Diyos, sana makapagod. Mamaya po kayo mga kapatid. Mga kapatid. Dito lang po ako sa lahat ng gusto sa ating pong pagkatapos, sa ating pong programa sa ating pong ito. Kasi ito po niya sa Espiritu po ito. Nanangin po ako. Pero hindi po na may magsusundan. Ululuobin po ng Diyos kung saan mo po. Kamutan nyo na yung mga nakayanan ng mga kapatid natin, mga kasama natin dito. Kasi, pagsisilbihan na lang po nila kayo, yung magsaserve na lang dyan. Siguro samantalang kayo kumakain, masayawin po natin yung chat para ganahan po kayo. Dala po muna kayo sa upuan yung ibang mga kapatid. Bayaan niyo pong paglingkuran kayo ng mga opisyalis at ng ibang mga kapatid sa inyong upuan. Sa mga bisita, dyan na po muna po. Okay, titigil po rin po kayo sa may backstage. Hindi ko po ay wala tayong layo na po. Ay tayo layo kami. Para po kapag kayo sa pagkakadiretso sa kayo araw-araw kailangan ng pagkakadiretso walang kaya kami pinsan ng alaala.
Ay, aking gitarista. Pinabati ko na rin nga po pala yung mga nabautisuhan natin mga bagong kapatid ng mga pamilya. Masa si Berjun? Ito po, pinakasalan ko. Hello. Uy, nagkasigang ko alas 6.
Lahat po ng choir. Baka naman? Parang KNC. Yes. Ba't si Kiwi naging Bawal. Pinaayos ka. Ikaw pinaka-first. Yes. Sige po. Okay, ay. Isa pa, isa pa. Nakakarami na yan. Spas, spas. Ah, sige po, ipagpatuloy niyo lang po. Lahat naman, ano. Kwento po lahat po ng kwan. Yung mga security force po. Mamaya na kayo. Alis mo na kayo si. Uli! Diyan mo muna siya. Solo muna ng mga matanda.